sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Matapos ang sunod-sunod na brutal na knockout wins, kung saan halos lahat ng kalaban bulagta at kailangan pang maisugod sa ospital upang mailigtas ang buhay. Nagulat ang buong mundo. Saan nga ba nanggagaling ang lakas ng payatot na Pinoy na ito? Siya si Rey Delubio Megrino, tubong Misamis, Mindanao, 5 talampakan at 6 na pulgada ang taas, at may payat ang pangangatawan, binansagang Delubio. Dahil kapag tinamaan ka ng kamao niya, para kang dinaanan ng bagyo. Kaya marami ang nakapagsabi na may anting-anting ito ng kalabaw. Unang misyon, harapin ang alamat ng Thailand, ang 2-time WBC World Champion, Bongsaklek Wonjongkam. Isipin na iyo, 84 na panalo, 46 na knockout, at 34 na Pinoy na ang nabiktima ng kamao niya. Ayon pa sa Thai fans, pampataba lang daw sa record si Megrino. Pero pagdating ng round 3, 2 beses pinabagsak ng dehadong Pinoy si Wonjongkam. At dito, inagaw ng Delubio ang WBC belt mula sa kanilang alamat. ดูมุมหนักนะครับโอ้เจ้ากรจะรอดไหมครับพี่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับโอ้โหครับจบสั้นเลยครับสภาพของเจ้า Nagulat ang buong mundo at may kumalat pang chismis. May anting-anting daw ng kalabaw si Megrino. Sunod naman nagtungo ito sa Japan. Hinarap undefeated MMA World Champion Kenji Kubo, kamag-anak ni Naoya Inoue. Bago pa ang laban, nagbanta pa si Kubo. Papatayin ko si Megrino. Pagpasok pa lang ng round 1, bagsak agad ang Hapon.
Round 3, naging mainit ang aksyon, sigawan ng fans ni Kubo na nag-aabang sa pagbagsak ni Megrino. Mula sa mabilis na pinakawalan ng Pinoy, bagsak si Kubo, ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Mula sa isang solidong kanan ni Megrino, tulog si Kubo bago pa man dumikit sa lona. Trending agad sa buong Japan ang pangalan ni Megrino at lalo pang kumalat ang usapang may anting-anting nga raw siya. Hindi pa dito nagtapos ang bangis ni Megrino. Nagtungo ito sa Hong Kong, dito nakaharap niya ang matinding kampyon ng Thailand na gustong makabawi. Si Ekarthit Kanyaprom, naganap ito sa harap ng libu-libong Chinese fans sa Hong Kong Convention Center. Round 1 pa lang, palitan na ng malalakas na suntok. Hanggang sa malakidlat na kanan ng Pinoy, bagsak ang Thai, tumayo pa, pero halatang malambot na ang tuhod. Sumunod na suntok mula kay Megrino, bulag diretso tulog, sinugod agad sa ospital upang mabuhay. Nagulat ang mga Chinese crowd at mula noon, gustong-gusto nilang bumalik ang Pinoy sa kanilang bansa. Nagbalik ang kampo ni Megrino sa Hong Kong at ngayon itinapat sa kanya ang prospect ni Bob Arum, si Jason Tyson Butar-Butar, isang knockout artist na sinasabing kasing lakas daw ni Mike Tyson. Naroon mismo si Bob Arum para saksihan ang pagbagsak ng Pinoy at dalhin na sa Amerika ang kanyang bata. Sa mga unang rounds, lamang pa sa puntos si Tyson, kaya masaya si Bob Arum. Nang atakein si Megrino, mga sulidong patama sa katawan at mukha. Tila nabigla ang Pinoy na si Megrino. Pero nang uminit, nagpakawala din ng malalakas na kombinasyon.
Tuloy ang aksyon, pareho nagpakita ng tibay ang dalawang boxers. Tuloy ang aksyon sa round 3, maganda ang pinakita ng bata ni Bob Arum na si Tyson, kung saan lamang ito sa puntos. Sa round 2, tila lalong tumaas ang kumpiyansa ni Botar-Botar. Ayaw nang tigilan ng suntok si Migreño, bagamat gumaganti din ng mga magagandang suntok si Migreño na tumatama sa katawan ni Botar-Botar.
Masaya na si Bob Arum dito sa round 5 sa performance ng kanyang bata. Mula sa isang matinding kanan mula kay Megrino, bagsak si Tyson, hindi na magising, diretso ospital. At ayon sa mga nakakita, lumayas si Bob Arum na walang paalam at lalong pinag-uusapan ang misteryong nakatago sa katawan ni Megrino. Dahil sa kagustuhang makabawi ng mga Hapones, inilabas na nila ang kanilang pinakamalakas na pambato. Ito ay ang champion na si Yuki Strong Kobayashi, binansagang strong dahil sa tibay ng katawan at lakas ng suntok. Pero sa loob lang ng 23 segundo, tinapos na ng halimaw na Pinoy ang laban. Isang matinding kanan mula kay Megrino. Bagsak agad si Kobayashi. Napahimbing pa ang tulog nito na kailangan pang gisingin at diretso ospital para may salba ang kanyang buhay. Dahil dito lalong kumalat ang balita, may anting-anting nga raw ng kalabaw si Delubyo. Kaya ngayon mga idol, tanong ng lahat, may anting-anting ba talaga si Megrino? O likas lang na halimaw ang kamao ng Pinoy mula Mindanao? Ikomento nyo na sa baba ang sagot ninyo at huwag kalimutang isama ang inyong lugar para malaman natin hanggang saan umabot ang suporta ng mga Pinoy kay Megrino. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.